Well, would I recommend this as your first bike? Linawin ko lang, if entry bike ang pag-uusapan natin, definitely this is not an entry bike. Yung 900cc na yon, yung power or yung torque ng pagiging MT-09, hindi siya pang baguhan. Si birthday boy, happy birthday to you. Congrats nga pala sa atin for hitting 1,000 subscribers. Grabe, sobrang solid nyo. Grabe, sarap. Sarap talaga, kahit paulit-ulit hindi ka magsasawa. We're back with another video. Doma Moto here. So ngayon lang ulit tayo nakapag XSR 900 after Holy Week. Medyo mahaba-habang bakasyon, nakakamiss, pero medyo mainit nga lang. Wala mainit talaga yung panahon. So ingat-ingat tayo lagi. Hirap na, baka may ma-heat stroke, hindi natin masabi, di ba? For today's episode, magkakwentuhan lang ulit tayo. Since birthday or anniversary, first anniversary ng ating XSR 900. Grabe, 1 year na, sobrang bilis talaga. Hindi ako makapaniwala. Parang lahat ng ginagawa ko, bawat labas ko ng bahay, bago pa lang. At since 1 year of ownership na tayo dito sa bike na to, wala tayong ibang pag-uusapan kundi siya at siya lang. Kung ano ba yung mga nagustuhan ko, sulit ba, nagsisi ba ako, kung uulitin ba, ito pa rin yung bibilin ko. So yun lang ang pag-uusapan natin. Pero hanap tayo ng magandang spot kung saan tayo pwede magkwentuhan. So sa ngayon, samahan nyo muna ako. Pupunta tayo ng MOA kasi nagpaayos ako ng S23 Ultra na cellphone natin. Ready na siya for pickup. So puntahan ko lang yung saglit, tapos punta tayo sa somewhere na medyo maganda, kwentuhan ulit. Siguro pwede na natin tanggalin to. May iba-iba naman, total birthday mo naman, para makita-kita ko naman yung speedo ulit. Tapos alam nyo, 1 year na tayo, hindi pa natin na-try yung drive mode 1. So meron pa tong mas malupit. At ayan, naset na natin siya ng 1. Tingnan natin kung may difference. Ewan ko kung mararamdaman ko, pero at least diba, wala pa tayo sa full potential nung ginagamit natin ng motor. Grabe talaga tong XSR 900. Guys, so kayo lalabas ngayon ng naka-t-shirt lang. Putik, parang awa nyo na, maawa kayo sa patawan nyo. Ang init, naka long sleeve na, tumatagos pa. Grabe yun ah. Di ko alam kung yun, pero parang may extra hatak. Yun na ba agad yun? Drive mode 1? Sheesh. Sa mga hindi nakakaalam at kung maitatanong nyo, all in all, halos siguro 90%, 95% MT-09 and XSR 900 are the same. So yung power nito, grabe. Hindi ko alam kung masasabi ko siyang entry bike. Definitely hindi siguro. Pero as your first bike, mamaya pagkwentuhan natin, may pabitin no? Pupunta pa tayo ng MOA. Samahan nyo muna ako, kunin ko lang cellphone ko, tapos doon tayo magkwentuhan. Oh my goodness. Putik. Grabe yung hatak, nakaka-spoil talaga. Yung quick shifter, auto blip, grabe. Happy birthday. Putik, napapailing na lang ako eh. Uy, grabe, ginuhitan pa tayo. Tapos sasamahan nyo pa nung matagal-tagal ko tong hindi na drive since nag Holy Week nga, nagbakasyon.
Hindi naman agad makakapag-motor kasi may work. Na-miss ko talaga eh. Anyway, nandito na tayo sa MOA. Ngayon ko lang nagamit to. Tapos ngayon ko lang din iiwan ng mag-isa lang ako. Tapos yung helmet ko iwan ko sa motor. Pero mukha namang secured. Tingnan natin mamaya kung may babalik pa tayo helmet. Okay, so nakuha ko na yung phone. Since nandito na tayo sa MOA, punta muna tayo ng Moto Market. Tingin-tingin tayo ng gear. Baka meron tayong magamit kasi meron tayong nilulutong long ride. 8 hours ang biyahe. Ang long ride na gagawin natin ay Mindoro Loop. So kung meron kayong tips na kailangan kong dalhin, kasi first time ko eh. So please let me know, comment down below. Baka kasi may mga hindi ako madala. But yun ang niluluto nating long ride, Mindoro Loop. So tara, punta na tayo ng Moto Market. Okay, so maliit sa atin yung XL kasi pambabae pala itong brand na to or yung style na to. So ayan, type ko pa naman next time. Medyo maangas din tingnan. All safe, let's go. Woo! Anyway, so kung mapapansin nyo, medyo mas malawak na yung view natin kasi gusto ko sana bigyan ulit ng isa pang chance yung Hyperview. Sa mga hindi nakanood, yung unang try ko kasi na Hyperview, sobrang lawak na nga, ang taas pa, so parang ang pangit. So dito kasi sa helmet na to, gamit natin ng AG VX3000, mababa yung view eh, parang from dito, since nakabaliktad yung GoPro, pag ganon. So tingnan natin, sana medyo maganda. Last chance, no? Sayang kasi yung Hyperview kung mas matino naman pala. Nag YouTube kasi ako, tapos naka Hyperview siya. Ang ganda. Eh, yung gitero ko. Magandang spot. Actually dito sa kanan, dito ako nag-practice mag-drive dati ng kotse. Baka meron yung nakalilom pero maliwanag. So tingnan natin. Okay, so nakahanap na tayo ng spot na medyo malilom at maliwanag. Si birthday boy, happy birthday to you. Saka nakakita ng motovlogger na kinakantahan ng kanyang motor. Happy birthday, happy anniversary sa XSR 900 natin. Sobrang solid na ride na hindi ko napansin isang taon na pala. Ganun lang kabilis. As in every time lumalabas ako, nagpa-vlog ako, feeling ko, alam mo yun, bago lang yung ginagawa ko. Tapos hanggang ngayon, gandang-ganda pa rin ako sa itsura niya, sa color niya. So since birthday nga niya, may mga gusto kong gawin na nagawa na natin kanina sa daan. So yun ay tanggalin ng speedo for now. Kasi namimiss ko nang makita yung sarili nating speed kapag umaandar. Tapos trinay ko na yung drive 1. Yung drive 1, konti pa lang nararide ko pero naramdaman kong mas may hatak siya. So yun siguro yung sinasabi nila na kung hindi ka pa naman expert, mas maganda na wag mo muna i-ride 1 kasi baka mag-wheelie ka ng hindi mo gusto. So tinatry ko lang din na kalmahan muna. Baby kalma. Bukod doon, may mga gusto rin akong pag-usapan katulad ng nagsisiba ko na ito yung kinuha kong bike. Ito pa rin ba yung kukunin ko kung sakaling i-rewind yung buhay ko at kukuha ko ng first motor ko. Tapos kumusta as a 1-year owner ng XSR 900, 'di ba? Unahin na natin yung power. Kasi itong bike na to, kung alam niyo ang MT-09, basically ganun lang siya. So para silang naked bike, pero ito pinormahan ng classic. Hindi man siya yung todo classic, nasa modern retro nga ang tawag nila. Pasok na pasok pa din yung forma mo doon. Tapos yung power nandun pa rin. Grabe yung torque ng bike na to. Hindi ka talaga mabibitin. Tapos since CP3 or Crossplane Engine 3 siya, Crossplane 3 engine siya, from gear 1, 2, 3, 4, 5, 6, may hatak talaga. As in, parang evenly distributed siya. Well, would I recommend this as your first bike? Linawin ko lang, if entry bike ang pag-uusapan natin, definitely this is not an entry bike. Yung 900cc na yon,
yung power or yung torque ng pagiging MT-09, hindi siya pang baguhan. Pero syempre kung may budget ka, bakit hindi, di ba? Kasi at the end of the day, nasa sa atin pa rin naman ang control kung paano natin i-ride yung gantong motor. Hindi porket 1 liter bike ka, 900cc bike, waswas ka na, wheelie ka na all the way. Hindi ganon, di ba? So nasa sa atin pa rin. So ang sagot ko dyan, not recommended, pero nasa sayo pa rin. So kung ang tanong naman natin, iibahin lang natin ng konti, would I recommend this as your first bike? Kung meron kang budget, yes and yes and yes. Kung kaya ipilit ng budget mo, eto na ang bilin nyo. Huwag na kayo magpaiwan sa 2024 kasi year 2024 parang dapat medyo updated ka na eh. So yung mga features at saka text na hinahanap natin sa isang motor, for me dapat meron ka na. At least yung ABS, traction control, quick shifter, at saka auto blip. Mas masarap i-ride at mas masarap i-enjoy kung ano yung pagkakagastosan mo kapag meron ka nung apat na yon. Yung ABS at saka traction control halos medyo nandyan na yan sa karamihan ng big bike kasi medyo unang lumabas yan, lalo na ABS. Kahit sa ADV ko meron na. Pero pagdating sa quick shifter up and down, yun kasi yung parang ramdam na ramdam mo sa daily riding mo. Quick shifter kasi, kapag gusto ko humataw, kitang kita nyo naman yung mga lagi kong ginagawa na mabilis na mabilisan lang, hindi na ako nagka-clutch. So sipa-sipa lang ako pataas pababa, nakukuha ko na yung at least yung medyo full power niya. Syempre hindi ko rin masagad at hindi naman tayo bihasa at saka nag-iingat din tayo. Sabi nga nila, ang quick shifter daw, isa yun sa mga features na hindi mo akalain na kailangan mo until you tried. So naniniwala ako doon. Kaya for me, if kaya ng budget nyo, pumili kayo ng motor na mas maraming features and text. Hindi kayo magsisisi, promise. So kasi swerte, salamat sa Diyos, nakakuha tayo ng isang napakalupit na bike. Halos lahat ng gusto ko talaga nandito na. Yung forma, yung positioning, features. Kung may aangal man talaga ako na lagi ko sinasabi, dalawa lang yon. Yun na yung napakaliit na TFT display, tsaka yung upuan natin na napakapangit. So I'm just being honest. Kung meron mang viewers dyan na XSR 900 din, pasensya na, pero hindi ko talaga kaya mag-ride ng sobrang tagal dito. Napakatigas. Anyway, balik na tayo sa ride. Ang dami na natin kwentuhan. I-feel na natin yung mga sinasabi kong features na yan. Let's go! Napakasarap. Ba't ganun? Parang mas naiiwan ako. Dahil ba yun sa drive mode 1? Kanina pa ako nag-slide, muusog yung puwet ko. O dahil sa pantalon yun? Hindi ko na-expect na ganun kalaki yung difference. Lang ya, bago ko makalimutan, congrats nga pala sa atin for hitting 1,000 subscribers. Grabe, sobrang solid nyo. Alam nyo yun, kayo nagpapasaya ng mga ride na ginagawa ko. Kahit paikot-ikot lang tayo, alam mo, makapag-upload ng konting content, tapos na-enjoy mo yung ginagawa mo. So thank you very much. At bago matapos ang vlog, syempre hindi natin makakalimutan ang ating mga shoutout. Shoutout to you, sir Topimoto PH. So sabi nga niya, siya ang ating lucky 1,000th 1,000th subscriber. So thank you for commenting. Tsaka ikaw ang nagpa 1,000 sa ating channel, hindi kita makakalimutan. At shoutout din to you, sir Super Mokong.
So ang kaisa-isang nag-comment sa post natin dun sa YouTube. So maraming salamat. Alam ko nanonood ka ng mga videos natin kasi nakita ko na yung pangalan mo ng mga ilang beses. So thank you yung mga ganyang interaction, mga ganyang pag-comment nyo, pag-like. Na-appreciate ko talaga yan. At since isang tawid na lang, tayo ay nasa bahay na, mag-outro na rin tayo. Again, sa mga nanood, salamat sa inyo. Thank you for liking, sharing, and subscribing. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, you know what to do. Domo Moto PH, ang inyong retro rider. Parang magiging kasama na yun sa intro-outro natin. Thank you everyone. Ride safe always. Peace.